Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS, makinig po kayo ng mabuti dahil napakahalaga ng babalitang ito. Hindi po ito fake news, hindi po ito chismis lang na narinig sa kapitbahay. Ito po ay tunay na pagtaas ng pensyon na magsisimula na ngayong Nobyembre 2025 at maraming seniors ang hindi pa alam na automatically na silang pasok dito. Ang problema, mga kapamilya, maraming lolo at lola natin ang hindi nakakaalam na kailangan nilang i-update ang kanilang bank account details para hindi mawala ang dagdag na benepisyo na ito. Isipin nyo na lang, may dagdag pera na dapat makuha. Pero dahil hindi updated ang records, napupunta sa limot o na-delay ng ilang buwan. At hindi lang po yan simpleng dagdag, kundi yearly increase pa yan for the next 3 years hanggang 2027. Kaya napakahalaga na malaman ninyo ngayon kung pasok kayo, magkano ang matatanggap ninyo, at ano ang dapat ninyong gawin para hindi makaligtaan ang benepisyong ito. Marami na po kasing seniors na nagulat na lang na kulang ang kanilang pensyon o hindi dumating ang expected amount dahil may problema sa kanilang record sa SSS. Kaya ngayon, ipapaliwanag natin lahat ng detalye para wala kayong mamimiss na piso mula sa gobyerno. Ang totoo po, ang SSS ay nag-announce na ng malaking pension reform program na magsisimula this November 2025 at ito ay para sa lahat ng qualified pensioners na active at registered na. Pero bago tayo mag-dive sa kung magkano at kailan, tandaan po natin na may mahalagang requirements na dapat ninyong gawin ngayon na, hindi bukas, hindi next week, kundi ngayon na talaga. Kasi kahit pasok kayo sa qualifications, kung hindi updated ang inyong information sa SSS, posibleng maantala o hindi kayo makakuha ng tamang amount. Ang pension increase na ito ay hindi biro ang laki. Para sa retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% kada taon sa 3 sunod-sunod na taon. Ibig sabihin, by 2027, makakakuha kayo ng total na 33% increase sa inyong monthly pension. Isipin nyo na lang kung ang pensyon ninyo ngayon ay 7,000 piso buwanan, sa loob ng 3 taon, aabot na yan ng halos 9,300 piso. Yan po ay almost 2,300 pesos na dagdag every month by 2027. Pero para sa survivor pensioners naman, yung mga asawa o anak na tumatanggap ng death benefits, ang increase ay 5% per year, na total na 16% by 2027. Kahit hindi kasing laki ng retirement pension increase, malaking tulong pa rin yan lalo na sa mga single-parent seniors na nag-aalaga ng mga apo. Ngayon, tanong ng marami, sino ba talaga ang pasok sa listahan na ito? Una sa lahat ng SSS pensioners na active as of August 31st, 2025 ay automatically kasama na. Walang kailangang aplikasyon, walang kailangang pumila sa SSS branch, walang processing fee, at walang fixer na dapat bayaran. Automatic yan, mga kapamilya. Pero tandaan, dapat active ang inyong pension status. Ibig sabihin, regular kayong nakakakuha ng inyong monthly pension at walang pending issues sa inyong account. Kung suspended ang inyong pension dahil sa hindi pag-submit ng proof of life o may discrepancy sa records, kailangan ninyong ayusin yan kaagad para makasama kayo sa increase. Kung hindi kayo sigurado kung active ba ang status ninyo, pwede ninyong i-check sa My SSS portal online o pumunta sa nearest SSS branch. Huwag kayong mahiya magtanong dahil ang mga employees ng SSS ay nandyan para tumulong sa inyo. At importante rin na i-verify ninyo kung tama ba ang bank account na nakaregister sa SSS dahil doon pupunta ang inyong pensyon. Kung lumang bank account na sarado na pala ang nakalagay, hindi kayo makakakuha ng pera kahit gaano pa kalaki ang increase. Pagdating naman sa schedule ng payout, ang Nobyembre 2025 payout ay ang unang crediting ng increased pension. Ibig sabihin, makikita ninyo na sa inyong Nobyembre pensyon ang unang 10% increase. Pero ito ay depende pa rin sa regular pension schedule ng SSS na base sa last 2 digits ng inyong SSS number. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay nagtatapos sa 01 hanggang 09, usually ang payout ninyo ay first week ng buwan. Kung 10 hanggang 19 naman,
second week. Ganyan po ang sistema ng SSS para hindi lahat sabay-sabay ang payout at para ma-manage nila ang cash flow. Ang GSIS naman ay fixed every 8th ng buwan ng release, kaya mas predictable. Pero importante na i-check ninyo ang inyong specific schedule dahil may variations depende sa bank at sa location ninyo. Ang mga nasa Metro Manila usually mas mabilis ang crediting kumpara sa mga nasa probinsya, pero lahat naman ay dapat makakuha within the first 2 weeks ng buwan. Ngayon, usapan naman natin ang mga possible issues na maaaring mangyari. Una, maraming seniors ang nag-aalala tungkol sa taxes. Ang totoo po, ang SSS pension sa Pilipinas ay generally tax-exempt under existing laws, kaya hindi kayo mag-aalala na may kakaltas na tax sa inyong pension. Pero kung meron kayong ibang source ng income bukod sa pension, yun ang pwedeng masubject sa tax, hindi yung pension mismo. Pangalawa, may nakakarinig ng chismis tungkol sa clawback o pagbabawas. Tandaan, walang legitimate clawback program ang SSS para sa regular pensioners. Kung may nagsasabi sa inyong may babawasan sa inyo dahil sa increase, yan ay scam. Ang SSS ay hindi ganyan mag-operate. Ang pension increase ay dagdag talaga yan, hindi yan palit lang ng computation. Pero may instances na possible na mag-adjust ang SSS ng pension kung nalaman nilang may error sa original computation. Pero yan ay rare at may proper notice at explanation. Pangatlo, maraming seniors na natanggap ang text message o email na nagsasabing need nilang mag-register ulit o magbayad ng fee para makuha ang increase. Mga kapamilya, wag po kayong maniwala. Lahat ng legitimate communications mula sa SSS ay may official letterhead at may official SSS email address na nagtatapos sa 8sss.gov.ph. Kung may doubtful message kayo, tumawag ka agad sa SSS hotline o pumunta sa branch para mag-verify. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang mga hidden benefits na kasama sa pension system pero hindi alam ng maraming seniors. Una, kung kayo ay regular SSS pensioner, entitled kayo sa Employees Compensation Death and Disability Benefits kung ang inyong retirement ay dahil sa work-related injury or illness. Maraming hindi nakakaalam nito, kaya hindi nila nakiklaim. Pangalawa, may senior citizen discount kayo sa lahat ng establishment sa Pilipinas, including medicines na 20% discount at VAT exempt pa. Pero kailangan ninyong ipakita ang senior citizen ID ninyo at ang prescription if for medicines. Pangatlo, may additional programs ang local government units like yung social pension for indigent senior citizens ng DSWD na 1,000 pesos per month. Pero ito ay para lang sa mga walang ibang pension. Kung tumatanggap na kayo ng SSS or GSIS pension, hindi na kayo qualified dito. Kaya importante na malaman ninyo kung ano ang programs na pwede ninyong i-combine at ano ang exclusive. May mga seniors kasi na nag-attempt magpa-register sa dalawang program at na-disqualify sa lahat dahil sa violation. Para sa mga seniors na nasa abroad o mga OFW retirees, kayo rin po ay qualified sa pension increase basta active ang inyong SSS pension. Ang crediting ay through international partner banks or remittance centers na nakapartner ng SSS. Pero mas mahirap ang tracking ng status ninyo, kaya mas importante na regular kayong nag-check ng inyong online account. May option din kayong magpa-deposit directly sa Philippine Bank account nyo at i-withdraw na lang through family member with authorization letter. Pero importante na nakaregister ang inyong international address sa SSS para makakuha kayo ng notices at updates. Maraming OFW retirees ang nalaman na lang na may missed payment sila or may issue sa account kasi outdated ang contact information nila. Ngayong pag-usapan natin ang strategy para ma-maximize ninyo ang retirement income ninyo. Una, if possible, huwag kayong mag-withdraw ng lump sum sa SSS kung meron kayong option na monthly pension. Mas sustainable ang monthly pension in the long run, lalo na at may automatic increase na every year. Pangalawa, kung may spouse kayo na working pa, siguraduhin na nakaregister siya sa SSS at nagko-contribute regularly para sa future niya. Ang SSS ay allow ng portability between private and government employment, kaya kahit lumipat ng work, pwedeng i-consolidate ang contributions. Pangatlo, gamitin ang inyong pension na may budgeting.
Allocate specific amounts para sa essentials like food, medicines, utilities, at may emergency fund para sa unexpected expenses. Maraming seniors ang nag-struggle financially hindi dahil kulang ang pension, kundi dahil walang proper budgeting. Pangapat, if qualified kayo, apply for senior citizen programs ng inyong LGU like free hospitalization, free medicines, or cash assistance. Ito ay on top pa ng SSS pension ninyo. At lastly, join senior citizen organizations sa inyong barangay para updated kayo sa mga new programs at benefits. Maraming information na hindi naaabot online o sa TV, naririnig lang sa community meetings. Importante rin na pag-usapan natin ang mga red flags at scams na dapat ninyong iwasan. Maraming scammers ngayon na nag-take advantage sa seniors lalo na pagdating sa government benefits. Una, walang SSS employee na hihinging OTP or PIN number ninyo through text, call, o Facebook message. Ang OTP ay para sa inyo lang at hindi dapat ibahagi kahit kanino. Pangalawa, walang processing fee para sa pension increase. Kung may nagsasabi na need ninyong magbayad para ma-process ang increase, scam yun. Lahat ng SSS services related sa pension adjustment ay libre. Pangatlo, hindi kayo tatawagan ng SSS na direkta na nagsasabing suspended ang account ninyo at need ninyong magbayad kaagad. Ang legitimate notices ay dumadaan sa official mail o sa official SSS portal. Pang-apat, huwag kayong papapirma sa kahit anong document ng mga taong nagsasabing representative sila ng SSS pero walang proper ID. Lahat ng SSS employees ay may official ID na may hologram. At lastly, huwag kayong magbibigay ng inyong ATM card o personal information sa mga nag-aalok na sila raw ang kukuha ng pension ninyo in exchange for service fee. Yan ay illegal at pwede kayong ma-scam. Para sa mga may specific na concern o questions, narito ang dapat ninyong gawin. Una, visit the official SSS website sa www.sss.gov.ph para sa updates at announcements. Pangalawa, download the SSS mobile app para ma-check ninyo anytime ang status ng inyong pension. Pangatlo, call the SSS hotline na walang bayad para sa landline users. Pang-apat, visit your nearest SSS branch kung may documents na kailangan isubmit or update. Dalhin ninyo ang valid ID, SSS ID, at ang bank documents kung mag-u-update ng account. At lastly, if hindi kayo comfortable sa technology or sa pag-process ng documents, kumuha ng trusted family member na tutulong sa inyo. Pero siguraduhin na present kayo during the transactions para kayo mismo ang nakakasign ng documents. Tandaan po mga kababayan, ang pension increase na ito ay result ng years of advocacy ng senior citizen groups at ng commitment ng government na tulungan ang mga matatanda. Ito ay hindi biro, ito ay tunay na dagdag na benepisyo na makakatulong sa inyo sa pang-araw-araw na gastusin. Pero kailangan ninyong kumilos ngayon para ma-ensure na makukuha ninyo ang tamang amount sa tamang oras. Huwag ninyong antayin na malate kayo sa pag-update ng records o ma-miss ang deadlines. Gawin ninyo ngayon habang maaga pa para pagdating ng November payout, kumpleto at tama ang matatanggap ninyo. Maraming seniors ang nagsisisi na hindi nila inasikaso ng maaga ang kanilang documents at nagsuffer sila ng months of delayed payments o reduced amounts. Huwag kayong maging isa sa kanila. Sa pagtatapos, gusto kong sabihin na kayo mga seniors ay deserve ng lahat ng suporta at benefits na ito. Kayo ang nag-work ng ilang dekada para sa bansa, kayo ang nag-contribute sa SSS, at kayo ay entitled sa peaceful at secure retirement. Ang pension increase na ito ay isa lamang hakbang, pero importante na malaman ninyo ang inyong rights at responsibilities. Informed ka, protected ka. Kaya share ninyo ang information na ito sa inyong mga kaibigan na seniors din, sa inyong mga kamag-anak at sa community ninyo. Mas maraming nakakaalam, mas maraming matutulungan. Mag-ingat po tayong lahat at sana ay makakuha kayo ng tamang benepisyo na deserve ninyo. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang information na ito sa inyo. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat at God bless.